yung isang manggagawa. 13 pa kuminsan. 14 hours. At kailangan magtrabaho silang parang kabayo. Bibilisan nila yung production. Kayod kalabaw, kayod kabayo. Para ma-meet lang yung minimum. How's that? Ba't nakalusot sa inyo to? Akala ko ba meron kayong tinatawag na parang study? O ba't nakalusot mga to? Halos lahat po ng mga manufacturing company, I'll bet you, ganito po ang sitwasyon ng mga manggagawa natin, kinakailangan kumayod ng 12 hours or more para lamang ma-meet yung minimum wage. So akala ko may ginagawa kayong study. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, sino ang gumagawa ng study? Sino yung, meron bang pumupuntang taga-dole na actual na inuupuan talaga doon sa production line at nakakurso mano, tinitingnan? O sige, magtrabaho ka dyan. Titingnan ko kung ilan ang kaya mo, kung yan ba'y pasok doon sa sinasabi ng um, amo mo na ikaw ikikita ng maayos kapag nagpakyawan, kapag pumasok ka sa pakyawan. Meron? May umuupo taga-dole? Ah, Mr. Chair, by application po kasi yung pagdedetermine po ng if it is necessary to issue a piece rate or production standard, mag-a-apply po sa amin. At Kaya nga, kung mag-a-apply if it's halimbawa po, necessary. Sige. sorry po sir, kung mag-a-apply po yung company, malalaman po namin. Pero kung halimbawang nag-inspect po ang Department of Labor and Employment at nakita nila na merong piece rate pero wala pong Ma'am, nalilis order. ka. Ma'am, sorry, nalilis ka. So, mag-a-apply yung isang company para maging piece rate ang kanilang mga empleyado. Now, step by step tayo. Pagkatapos ma-apply, gagawa kayo ng evaluation, gagawa kayo ng study. Tama? May proseso. Ang tanong ko, ngayon, lundag na tayo doon sa dulo. Meron ba taga-DOLE, taga National Wages and Productivity Commission, kayo yon, na pumupunta doon sa nag-apply na kumpanya o manufacturer para actual na mag-observe? Meron? Opo sir, doon po nila, kapag ka po nagkaroon na ng mga schedules, pupunta po doon yung aming staff at mag-o-observe po sila kung paano Okay. po ginagawa yung production process. At Okay. doon po, mag-compute sila on the basis of their analysis of the time and motion study. Yun nga po yung ginagamit nila sa pagdedetermine ng production standard at saka ng piece rate. Pag nagawa na po nila yon, magko-call po uli sila ng meeting with the workers and management para po pag-usapan yun pong result ng kanila pong analysis base po sa time and motion studies. At pag nag-agree po yung labor and management, ang rule of thumb po na ginagawa ng ng board ay dapat yung mapapag-agreehan nila na computation ay hindi bababa sa minimum wage. Yun po. Baka yung mapupunta inspektor na bayaran. Kasi halos lahat po talaga, ma'am. Lahat ng napuntahan ko, lahat naman nagsusumbong sa akin dahil sila ay pakyawan, dehadong-dehado. Like I said, for the nth time, they have to put in 12, 13 hours para lamang ma-meet yung minimum. At kailangan magtrabaho sila napakabilis. So kung sinasabi mo may puntang inspektor taga-dole, baka binayaran. Sir, yun O pong kung hindi man, ma'am, patawos mo, kung hindi man binayaran, meron ba kayong ginagawang follow-up afterwards, after 6 months or 3 months? Meron ba kayong ginagawang, kinakausap niyo ba yung mga empleyado? nasa jurisdiction po ng Department of Labor yung implementation process na po kung ginagawa po yun. But ang amin pong mga tao na nag-i-issue ho ng order, ang kanila hong basis ay 8 hours work po, yung kanilang ginagawang time and motion study. Ayun nga, ma'am, 8 hours, okay. Kaso nga, sa lahat ng kumpanya na puntahan ko, sa lahat ng mga manggagawang nakausap ko, whether dun sa mga hindi ko napuntahan,
pupunta sa akin sa radio program ko. Hindi kaya yung 8 hours sa pakyawan para ma-meet nila yung minimum. Kailangan sila mag-put in ng more than 12 hours. 12 or more. Ibig sabihin, nalulugi sila ng 4 hours sa overtime. Di ba? Ngayon, ituturo mo ako sa dole. Sino sa dole dapat ang pagalitan natin dito? Yun po kasing ginagawa namin na study, average of 8 hours po talaga yung tinitignan namin doon. So hindi po mag-i-issue ng order ang regional director kung hindi po masasatisfy yung requirement na 8 hours dapat at least equivalent to minimum wage po yung kanilang matatanggap. Doon po siguro sir kung mamarapatin nyo, kung doon po sa halimbawa meron po kayong nakita na establishment na gano'n, pwede po nating tignan kung sila ay nag-apply ba sa amin para malaman kung na-issuehan talaga sila ng order ng regional director. Dahil kung hindi ho sila na-issuehan ng regional director at nagtatrabaho ho yung Ma'am, lahat na tao, napunta ko na-issuean sila. ano po kasi yon violation po yon kung Kaya nga, ano. pero bakit nakalusot? Ma'am, sabi mo 8 hours yung standard na para sa piece rate para ma-meet nila yung minimum nila. Eh pag nag 8 hours sila, ang kikitain lang nila 300 pesos. Kalahati. Wala pa sa kalahati or lampas kundi sa kalahati. That's why they have to put in more hours. At kailangan magtrabaho sila mabilis. Sobrang bilis dahil kung magbagal-bagal sila, abutin silang 15 oras. So kung sobrang bilis ang trabaho nila, pwede 12 hours, kuha na yung minimum. Pero kung yung ordinary lamang, tulad ng ginagawa niyo sa dole, naka-aircon kayo, type-type lang kayo, papirma-pirma, ay hindi. Baka 100 pesos lang. Buti kayo dyan sa National Wage Board, aircon kayo, may merienda pa, kompleto. Meron pa siguro kayo mga vacation leave, etc. Ito mga manggagawa, pinagpapawisan, nagkakasakit. Tapos, 3, 4 ang anak. Dami pinapaaral. Sila ang bumubuhay sa kumpanya. And yet, this company let them down. Compliments of you guys and Dole. Kayo ang naging instrumento sa pang-api. Totoo yan. Sorry, sorry. I don't know you, hindi kita kaaway dito. Nagagalit ako dahil gumawa-gawa kayo ng polisiya na hindi properly implemented, hindi properly monitored, hindi pinag-isipan. Totoo yan. Kasi kung pinag-isipan nyo ito at pinagplanuhan, pinag-isipan, and then merong follow-through, then hindi mangyari ito sa ating mga manggagawa. So ano pong solusyon nyo dito? Kasi gagawa po ako ng batas. I-amend ko mga to. Even while we speak, meron dyan mga manggagawa by the hundreds and even thousands na sila ay pakyawan at sila ay naapi. And yet, you guys are not doing anything about it. Kung hindi pa ako nag-inspection, hindi lalantad mga to. So, anong plano niyo po, ma'am? Kaya nga, that's why we have this consultative meeting in aid of legislation para craft ako ng batas kung kinakailangan. Bagong batas o tanggalin ko na yung piece rate na yan, i-amend. I don't know. That's why you're here. We're talking. Ano sa palagay niyo po? Salamat po, Mr. Chair. Kung mamarapatin po ninyo, kung okay lang po sa inyo na yung parang first step na pwede po nating gawin ay makuha yung mga pangalan po ng mga establishments na napuntahan po ninyo at nabanggit ninyo para po puntahan ng ating mga inspector sa Department of Labor and Employment, and at the same time kung makuha ho nila na talagang nag-PPC rate ay pupuntahan po ng ating mga RTWPBs para i-check po yung kanilang existing ngayon, kasi kung yung existing ho nila ay talagang violative of the of the labor standards, i-correct po natin yung production standard nila at saka yung kanila pong piece rate. And in the meantime,
baka ho gusto rin po ninyong reviewin nga po yung ano, yung